Shut up! Cubelo from... That's why I lost my temper, Mr. Chairman. Public Estates Authority is worlds apart from Phil Invest or whatever it is that he was mouthing. It implies that I was a member of the board of directors of a private company. I have never been so. Be careful with what you say to this committee. I stand corrected. You should be. Mr. Chairman, I most humbly request for this committee to consider this witness in contempt of court for deliberately misleading this committee and for particularly denigrating my integrity and my moral character. Isa siya sa pinakamatapang, pinakamatalino at pinakakontrobersyal na senador sa kasaysayan ng Pilipinas. Hanggang ngayon, marami pa rin ang nagtatanong, paano kaya kung buhay pa si Senadora Miriam Defensor Santiago? Ano kaya ang masasabi niya sa kasalukuyang nangyayari sa Senado? Sa video na ito, balikan natin ang buhay, mga laban at ang pamana ng Iron Lady of Asia. Sino si Miriam Defensor Santiago? Si Miriam Defensor Santiago ay ipinanganak noong ika-15 ng Hunyo 1945 sa Iloilo City. Bata pa lamang ay kilala na siya bilang isang napakatalinong estudyante. Valedictorian noong elementarya, valedictorian noong high school, magna cum laude sa Political Science sa UP, cum laude sa UP College of Law. Nag-aral din siya sa University of Michigan kung saan nagtapos ng Master of Laws at Doctor of Juridical Science. Nagturo rin siya ng batas at nagsulat ng maraming aklat na ginagamit pa rin ng mga law students hanggang ngayon. Bago naging senador, nagsilbi siyang Commissioner of Immigration, RTC Judge, Secretary of Agrarian Reform. Nahalal din siya bilang unang Pilipino at unang Southeast Asian mula sa developing country na nahalal bilang hukom ng International Criminal Court. Ngunit hindi niya ito natuloy dahil sa kanyang karamdaman. Noong naging senador, mabilis siyang nakilala dahil sa matitinding privilege speeches, matatalas na interpellation, hindi natatakot sa kahit sinong opisyal, malalim na kaalaman sa batas at konstitusyon. Marami ang humahanga sa kanya dahil hindi lamang emosyon ang dala niya sa debate, kundi ebidensya, batas at lohikal na argumento. Naghain din siya ng maraming panukalang batas, kabilang ang Anti-Political Dynasty Bill, Freedom of Information Bill at Anti-EPAL Bill. Noong 2014, ibinunyag ni Senadora Miriam na mayroon siyang stage 4 lung cancer. Sa kabila nito, nagpatuloy pa rin siya sa pagtatrabaho at pagsusulat ng mga aklat. Hanggang sa pumanaw siya noong Setyembre 29, 2016, sa edad na 71, nagbigay ng opisyal na pagpupugay ang Senado sa kanyang paglilingkod at pamana. Hanggang ngayon, marami pa ring Pilipino ang naniniwala na kakaiba ang kanyang estilo sa Senado. Hindi dahil palagi siyang sumisigaw, kundi dahil lagi siyang handang ipaliwanag ang batas, magtanong ng mahihirap na tanong, at hamunin ang mga hindi malinaw na argumento. Madalas itong itanong ng publiko. May mga nagsasabing mas magiging mabigat ang mga debate, may iba namang naniniwalang magiging mas mahigpit ang pagsusuri sa mga panukalang batas at mga pagdinig. Gayunman, wala tayong tiyak na paraan upang malaman kung paano siya kikilos sa bawat issue ngayon. Dahil iba-iba ang bawat sitwasyon at wala na siya upang ipahayag ang kanyang sariling pananaw. Ang anumang pahayag tungkol sa eksaktong gagawin niya ay nananatiling haka-haka lamang. Ang mga ganitong pag-uusap ay karaniwang lumalabas sa social media at online forums bilang opinyon ng publiko, hindi bilang katotohanan. Anuman ang ating pananaw sa politika, maraming Pilipino ang sumasang-ayon na mahalaga sa Senado ang paggalang sa batas, matalinong debate, paghahanda sa bawat pagdinig, at pananagutan sa publiko. Ito ang ilan sa mga katangiang madalas iugnay ng mga tao kay Senadora Miriam Defensor Santiago. Maaaring wala na si Senadora Miriam Defensor Santiago, ngunit nananatili ang kanyang mga aklat, mga talumpati at ang paalala na ang tunay na serbisyo publiko ay nangangailangan ng talino, tapang at integridad. Ikaw, ano ang pinakanaalala mo kay Senadora Miriam Defensor Santiago? I-comment mo sa ibaba.